Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na mga katulad kong kagulong. Ito po si Nancy na makikipagkwentuhan na naman sa inyo. Medyo ilang araw din tayong hindi nagkasama at sana'y lahat tayo ay nakapagpahinga ng maayos. Ang unang gusto kong pag-usapan, itong ilang araw na akong naiinis. Itong si Mr. Herman Chu Laurel. Alam ko isa siya sa mga nagpro-promote daw ng friendship between China and the Philippines. At maliwanag naman sa pangalan niya, Herman Chu Laurel, na kagaya ko, isa rin siyang Chinoy. Pero may ilan sa pahayag niya doon sa interview sa The Big Story, parang nakakainis. So, hindi ko maiwasan na punahin. Okay. Unang-una, yung napaka-casual niyang binanggit na, well, tungkol doon sa insidente ng water cannon, pagtutok sa Coast Guard natin noon. Napaka-casual niyang sinabi na natural na gagawin nila yon dahil binabantayan nila ang kanilang sovereignty. Sovereignty, eh, exclusive economic zone ng Pilipinas, ang lugar na yon. Paano naging sovereignty nila? Ngayon, kung igigiit na naman nila yung mga historical na nila, ang tanong, bakit pumirma ang China sa UNCLOS? Yung UNCLOS ay nagde-define ng laws at karagatan para maiwasan nga ang ganitong klaseng mga sigalot. Pipirma-pirma ka kagaya niyan. Dalawang tao. Okay, pinipilit ko, ganito ito. Dati pa, let's say, itong lugar na ito, dating sa akin ito. Dati pa, sa magulang ko pa, sa lolo ko pa, sa amin ito. At tapos, may nag-mediate dyan, nag-moderator. Sabi, ito na lang, i-define natin panibago. Alin ba ang sayo? Alin ba ang sa akin? Ngayon, kung pumayag kang pumirma, ang ibig sabihin, ang susundin na natin, yung bagong pinagkasunduan. Ano yan na pagkatapos nilang pumirma, hindi nila sinusunod. Isa na yon. Napaka-casual naman na binanggit na sovereignty nila. Parang medyo pumitik ang tenga ko doon, 'di ba? Tapos, sinasabi niya yung si Commodore Tariela. Naalala ninyo, siya yung nagsabi na kapag pumanig sa China, ang kahit na sino mang ay isang traitor. Okay. Sabi ni Mr. Herman Chu Laurel, na ito pong si Commodore Tariela ay, what do you call that? Tainted source. Kasi nanggaling lang siya sa isang seminar sa Washington. Ngayon napaisip tuloy ako. Paano naman yung mga kadete natin na pinapadala natin sa Beijing para mag-aral? Ang ibig sabihin ba, yan mga yon, pagka bumalik dito, kailangan na natin pagdudahan. Baka mga espiya na sila ng China. 'Di ba? Kung susundan natin yung train of thoughts ni Mr. Herman Chu Laurel, parang ganoon, tainted source daw. Ngayon, tinotolerate lang daw tayo ng mga Chino. Kaya ginamit nila water cannon dahil natural lang na nagpapatrolya sila sa kanilang lugar. Sovereignty nga daw. Tinotolerate
tayo sa sarili nating lugar. Hindi ba ano yun? Ano lalo lang ewan ko kung nagpro-promote siya ng friendship, pero sa ginagawa ni Mr. Herman Chu Laurel na sobrang one-sided ang sinasabi niya. Lalo lang nakakainis, hindi nagpro-promote ng friendship yon. Ngayon, since pinag-uusapan natin ang water cannon, pinaka-benign daw yun, water cannon. Pinaka-benign, ibig sabihin niya pinaka-hindi destructive. Pero nag-research ako May mga kaso, on rare occasion, nakakapatay din ang water cannon. So, anong pinagsasabi ni Mr. Herman Chu Laurel? Na ano lang yun, pinaka-benign yun. Wala naman nasasaktan doon. At saka hindi raw tinatama. I mean, what's that? Let's say, kapag may let's say, for example, dalawang nanay, na may tension na sila, okay? Na may away, ganun, o may usapin, okay? Tapos, yung isa sa kanila, i-point niya sa kabila ng isang toy gun. Sa tingin nyo, nakakatuwa ba yun? Makakadagdag kaya yun sa tension o makaka-ease sa tension? Tsaka masyado naman nilang inaangkin ang isang bagay na hindi lang tayo Pilipinas ang na umaangkin, pati yung mga kapitbahay nating mga bansa. Pero yung mga yon, Vietnam, Malaysia, mas ano pa nga hindi pa katulad nila na parang feeling ng China talagang sa kanila na yun. Ano ba yan? Okay, laging sinasabi nila, ang China daw, never nangamkam ng kahit basahin natin yung history. Well, let me correct something, no? Yung history ng pinag-uusapin nating Chino, hindi sila mga komunista. Okay, so marami pang mga prinsipyo na pinatutupad sila. Para sa aking kaalaman, kahit paano natira din ako mismo sa China between 1972 to 1975. Nandoon ako mismo. Xiamen, Canton, Fuzhou, ilang taon din ako doon. I was there when the Iron Curtain has not yet been brought up. Hindi pa tinatanggal yung Iron Curtain. I was in China, but I was not born there. Pumunta lang ako doon para magpagamot. I saw firsthand kung anong klase ang komunista. Yung mga Chinese ngayon na komunista, huwag tayong magpakasiguro kasi hindi naman nila fina-follow yung dati naming mga prinsipyo. Hindi na sila mga Confucian na Chinese. Iba na ang sinusunod nila na prinsipyo. At tandaan nyo, mga walang Diyos ang mga yan. So, paano tayo makakasigurado na hindi nila lantaran na ngang inaangkin nila ang hindi sa kanila? Ako nga ang nahihiya para sa kanila, sa mga ginagawa nila. I mean, 100 years ago, ang China ay tinatawag the poor man of Asia, okay? The sick man of Asia. Kung ang kapalit naman pala ng pag-uunlad at pagiging makabago, yung mambuli ka ng mga kapit bansa mo, I mean, hindi ako natutuwa sa ganyang klaseng pagiging progressive.
Ah, Kaya eto lang sa mga kung nakikinig man ang mga pro-China, okay. 'Wag niyong pipilitin na nasa katwiran sila. Ang China ay may malaking problema. May problema sa ekonomiya. Kaya parang mga tao din, kapag tayo ay kinakapos, kapag tayo ay walang pera, bigla natin napapansin ang ating mga kapitbahay. Nandoon na, nagagalaw ang isip natin. Ano ba meron dyan? Baka pwede kong agawin. Siyempre, mag-iisip ako ng magandang dahilan para agawin yan. Kaya para ungkatin pa nila yung mga historical na basis na yan, after pumirma kayo sa UNCLOS, ay katawa-tawa. Yan lang ang aking masasabi. Ano sa tingin nyo, mga kagulong? May katwiran ba sinasabi ko? Sige po. Ah, Dito naman sa napansin ko lang no lately, parang minamalas yata ang Showtime. Kasi mayat maya naririnig ko na pinapatawag ng MTRCB, napapansin ng MTRCB. So, pagkatapos ng insidente nila Vice Ganda at Ayon Perez, eto naman si Kim Chu, yung mga mali-mali niyang salita, yung vibrato na naging vibrator, at yung mga, well, PK shorts. Eto lang masasabi ko. According to Chairwoman Lala Soto, napakarami na nilang pinadalang mga warning at kung ano-ano pa sa programa. They got away with it. Kumbaga, nabuhay ang show hanggang ngayon, di ba? Wala namang pinatawag, wala namang insidente. So, naging sobrang komportable na ang mga host ng show. Kasi matagal na silang nakakawala. Okay? Let's say matagal nang they got away sa mga pinagagawa nila. So, hindi na sila nag-iingat. Ito lang masasabi ko. I-define nyo nga ang show ninyo. If you want a noontime show na merong mga batang nanonood, siguro naman kailangan medyo i-seminar ninyo ang inyong mga host sa kung ano ang mga dapat at kung ano mga iiwasan nila pag sila ay nag-host ng ganitong noontime show. Ngayon, kung gusto naman nila na may mga ganyang klaseng mga innuendos, ganyang klaseng mga joke, sana ilipat na lang nila yung kanilang show sa hating gabi. Wherein karamihan na nanonood ay mga adults. Ako nasasakyan ko naman yung mga joke na yun eh. Matanda na ako, thunders na nga eh. At sa tingin ko, kapag mga adults lang naman, hindi naman ganun ka ano yung mga jokes na yon. Kaso nagkataon lang nga na kayo ay isang noontime show. So hindi ba dapat be responsible to protect our children from mga ganong klaseng hindi magagandang mga lengguwahe? At para naman medyo hindi nila isipin na kagaya yung bata na nagbabad finger habang sumasayaw ng Mini Miss You. Well, hindi ako natutuwa doon, no. Ngayon, nag-trend, nag-viral ba siya o nag-trending? Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang yun? Siguro nakikyutan ang maraming tao. Pero pagka lumaki na siya at ganun kagaspang ang kanyang mga kinikilos, nakakatuwa pa rin kaya ba? So gusto ba natin na
magkaroon ng generation na mga hindi alam kung alin yung may taste at alin yung distasteful, yung mga ganon. So, ito lang naman naisip ko lang, no? Kasi malawak na pinag-uusapan ngayon. At kuminsan ako'y naguguluhan na nga eh. Kung bakit ah the likes of Vice Ganda, siguro mas bagay sa kanya sa late night talk show kagaya ng Magandang Gabi Vice niya noon. Hindi siya masyadong naaayon sa noontime show. Since siya yung ano nga nagdadala ng show, pati yung ilan sa kanyang mga kasama, nahahawa na sa kanya. So, hindi na sila maingat magbitiw ng salita. Sana magkaroon naman ng konting standard sa pag-host. Kaya kung minsan namimiss ko na ang mga tulad ni Mr. Pepe Pimentel, Eddie Mercado. Oh, may they rest in peace na, no? Pero nakakapag-entertain sila, naaaliw kami sa pag-hosting nila, pero hindi nila kailangan magbigay ng green joke or puna ng mga ng kapwa nila, yung ganon, gine-joke nila yung mga ibang tao, yung mga ginagawa sa comedy bar, yung ganon. Well, sana magkaroon ng standard ang ating mga host. Para hindi naman yung parang basta sino na lang dahil sikat, pwede na tumayo sa entablado at magbulalas ng kung ano-ano. Hindi naman maganda yon. So, yan lang ang aking munting opinion. So, well, I hope ah, na mapag-isipan din ninyo ano ba ang opinion nyo tungkol sa mga sinabi ko. And well, may God be with you all. Once more, magandang araw. And yeah, God is good. Please remember that. God is good all the time.